kaparokya, sino sa inyo ang nakapanood ng pananghaliang programa ng Madlang People at ng Legit Dabarkads? Nasagot kaya ang pot money question sa segment na Laro-Laro Pick? At sino kaya itong guest searcher sa segment na Heart to Heart ng Eat Bulaga bukas? Yan ang ilan sa tatalakayin natin ngayong araw po, mga kaparokya. Pero bago yan at bago natin umpisahan ang online viewership ng dalawang pananghaliang programa dito sa bansa, ang It's Showtime at ang Eat Bulaga, ngayong araw po ng Biyernes, February 13, 2026, ay may ilan nga po tayong pag-uusapan, including mga kaparokya, yung papremyong ibinahagi ng dalawang noontime shows and of course yung views or yung ads na lumabas nga po sa pananghaliang programa ng Iconic Trio. Pero bago natin pag-usapan yan mga kaparokya, kung bago lamang po kayo sa aking channel at kung gusto niyo po ng ganitong klaseng content, ay makikiusap po ako sa inyo na pakisubscribe po ang aking YouTube channel, pakilike and share na rin po mga kaparokya nang sa gayon ay mas dumami pa po ang makapanood ng ina-upload po nating video. Malaking tulong po mga kaparokya sa YouTube channel ko ang pagla-like at pagko-comment po ninyo. So yun nga po mga kaparokya, ako nga po pala si Mervin, the man behind Kaparokya TV. Kamusta kayo mga kaparokya? Naway nasa mabuting kalagayan po kayo habang pinapanood nyo po ang video ko na ito. So yun nga po mga kaparokya, kanina nga po ay live ang episode ng dalawang noontime shows, ang It's Showtime at ang Eat Bulaga. At kanina nga po mga kaparokya ay in-announce ni Bossing Vic Soto na meron nga po silang guest searcher sa segment na Heart to Heart. So sino kaya itong celebrity na guest nila para sa segment na Heart to Heart? May konting patikim si Joey De Leon na ayon dito ay letter A, hindi kaya si Alden Richard ang pinatutungkulan nito dahil binanggit din po nito si Alden kanina sa episode ng Heart to Heart. But anyway mga kaparokya, kung sino man po yan ay for sure kasasabikan po yan at excited na mapanood po yan ng mga legit Dabarkads. At kanina po mga kaparokya, hindi po nakuha ang pot money sa segment na Laro-Laro Pick. So dito mga kaparokya sa papremyong ibinahagi ng noontime show ng It's Showtime, sila po ay may total na 65,000 pesos. So ang offer nga po sa Laro-Laro Pick na siya namang pong pinili ng contestant ay 30,000 pesos at 20,000 naman po sa elimination round ng nasabing segment. Meaning, sa segment na Laro-Laro Pick, sila po ay may 50,000 at sa tawag ng tanghalan ay 15,000 pesos. So ang pot money question or yung pot money po ay 150,000 pesos at ang tanong sa jackpot round, ano ang popular full name ng utak ng Katipunan? So hindi po nga po dyan nakasagot ang contestant. At yun nga po mga kaparokya, ang tamang kasagutan dito ay si Emilio Jacinto. Well mga kaparokya, talagang marami po tayong matututunan sa segment ng Laro-Laro Pick sapagkat may mga bagay nga po na hindi po natin alam at nalalaman na lang po natin sa mga question ng Laro-Laro Pick. So tulad po natin ay hindi po natin alam ang tamang sagot sa tanong na yan. Kaya kung ako man po ang maglalaro sa Laro-Laro Pick ay malamang sa malamang ay hindi ko po masasagot ang tanong sa jackpot round. So mapunta tayo sa Eat Bulaga, sila po ay nakapamahagi ng total of 159,000 pesos. So 159,000 pesos mga kaparokya, 19,000 dito ay sa The Age is Right. So kanina nga po ang celebrity guest para sa The Age is Right is si Mitoy Yunting. Of course, nag-flag or nag-promote nga rin po siya ng kanyang programa sa TV5 na Sing Galing. Of course, nandyan din po ang Miss World
or yung lalaban niya po sa Miss World na si Asia Rose Simpson. At may reunited nga pong nangyari sa The Age is Right, sapagkat muli nga pong nagkita sina Bossing Vic Soto, Joey De Leon at yung nakasama nila sa pelikula na Rock Baby Rock na si Miles Obra. Tama po mga kaparokya, nakasama ni na Bossing at Joey De Leon ang isa nga po sa participant ng The Age is Right na si Miles Obra, na mga kaparokya, di mo aakalain na 67 years old na po ito, sapagkat napaka-sexy pa po tignan ni Ma'am Miles Obra. So yun nga po mga kaparokya, ang sa The Age is Right po ay 19,000 pesos sapagkat hindi nga po nakuha ang jackpot at tumanggap lamang po ito ng 10,000 pesos. Samantala sa Sugod Bahay mga kapatid, 60,000 pesos, 5,000 dito ay sa Heart to Heart at 55,000 naman po sa Sugod Bahay mga kapatid, with a total of 60,000 sapagkat 35,000 ang ibinigay po sa winner ng nasabing segment. Samantala sa Gimme 5 mga kaparokya ay nakapag-uwi po ang nasabing segment ng 80,000 pesos. Isa nga po sa audience ang nakasagot at nakuha nga po yung 5 katanungan sa elimination round ng Gimme 5. And of course, sa jackpot round ay 50,000 sapagkat nasagot nga po ang jackpot sa Gimme 5. So again, 159,000 para po sa 8 Bulaga, 65,000 naman po sa 8 Showtime. So dito ay lamang pagdating sa pamimigay ng papremyo ang noontime show ng Iconic Trio. Pag pinumbine or pinagsama naman po ang papremyo ng dalawang noontime show, sila po ay may total of 224,000 pesos. So malaki-laki rin po ang pinamahagi ng dalawang noontime show for today's episode. So magawi tayo sa ads na lumabas sa Eat Bulaga kanina. So recap lang po tayo, nung Lunes ay may 41 ads. Nung Martes ay 46 ads, nung Miyerkules ay 48 TV ads, at kahapon nga po ay 46 TV ads. Ngayon naman po mga kaparokya, sila ay may nakuwang ads na total of 48 TV ads. So, napantayan po nito ang highest ads na nakuha ng 8 Bulaga ngayong taong 2026. Sa unang gap ay may 23 TV ads at sa pangalawang gap ay mayroong 25 TV ads. So mas marami pong ads ang lumabas sa second gap kesa sa unang gap. 23 sa unang gap, 25 sa pangalawang gap. So meaning in 4 days episode mga kaparokya, ang 8 Bulaga po ay meron na pong total of 219 TV ads. So madadagdagan pa po yan for today's or for tomorrow episode. At bukas po mga kaparokya, ang i-release na nga po ang first single ni Yunyul at ni Eunice Janine na Baka Sakali. Ito po ay composed ng singing queen na si Eunice Janine. Maganda ang kantang ito mga kaparokya nung marinig po natin or nung narinig nga po natin sa main YouTube channel or sa main Facebook page ng 8 Bulaga. So ulitin lang po natin mga kaparokya, ang 8 Bulaga po ay mayroong 48 total TV ads for today's episode at sa 5 araw mga kaparokya sila po ay may total of 219 TV ads. So dito mga kaparokya ang katanungan natin para sa shoutout for tomorrow video na i-upload po natin. Ilan na po ang total na nakuwang ads ng 8 Bulaga in 5 days episode? Paki-comment naman po mga kaparokya at i-shoutout po natin yan bukas sa another vlog na gagawin po natin.
So tara ating alamin ang online viewership ng dalawang bigating noontime shows. Para sa Itbulaga Under TVJ Facebook page na may 3.8 million followers at sa It's Showtime na may 19 million followers. So sa oras na 2:04 PM, ang It's Showtime po ay may kasalukuyang segment na Tawag ng Tanghalan. So hanapin po muna natin ang live ng It's Showtime. So wait lang po tayo mga kaparokya sa Balantala. Sa Itbulaga mo po sila ay may segment na Gimme 5. So dito mga kaparokya may kita po natin na ang It's Showtime po ay may 1,700 viewers, samantalang ang Itbulaga ay may 2,600 live viewers. So again, sa oras na 2:05 PM, ang Showtime ay may 1,700 live viewers at ang Itbulaga naman po ay may 2,600 live viewers. So dito may kita po natin mga kaparokya ang pagitan ng dalawang noontime show. Pagdating sa Facebook Live ay 900 views at pabor po yan ang noontime show ng Itbulaga. So magawi tayo sa TV Network YouTube channel ng dalawang noontime show. So para po sa It's Showtime under GMA Network YouTube channel na may 40.8 million subscribers at sa Itbulaga under TV5 YouTube channel na may 2.72 million subscribers. So sa oras na 2:06 PM ang It's Showtime under GMA Network, sila po ay may 35,000 viewers. At para naman po sa Itbulaga under TV5 YouTube channel, sila po ay may 20,000 viewers. So again, sa oras na 2:06 PM ang It's Showtime, sila po ay may 35,000 viewers under GMA Network at ang Itbulaga under TV5 naman po ay may 20,000 viewers. So dito mga kaparokya, lamang ng 15,000 views ang GMA Network against sa TV5. Magawi tayo sa main YouTube channel ng dalawang noontime shows para po sa It's Showtime under ABS-CBN It's Showtime na may 2.76 million subscribers at sa Itbulaga naman po under Itbulaga TVJ YouTube channel na may 1.77 million subscribers. So mga kaparokya, magsha-shoutout po tayo bago natin ibigay ang total views ng dalawang noontime show. So again, sa oras na 2:07 PM, ang It's Showtime po, sila ay may 67,000 viewers at ang Itbulaga naman po ay may 109,000 viewers. So again, sa oras na 2:07 PM ang It's Showtime po ay may 67,000 viewers at ang Itbulaga naman po ay mayroong 109,000 viewers. So bali ang total na nakuha ng dalawang noontime shows ay... So mga kaparokya, bago natin ibigay ang total views ng dalawang noontime shows ay i-shoutout po muna natin yung mga sumagot sa tanong natin kung ilan na ang naging total ads ng Itbulaga from Monday hanggang Tuesday hanggang kahapong episode. At ilan nga po dito sa sumagot sa tanong natin ay sina Mike the Vlogger, si Corazon Manantan, Karen Diaz Tachibana, Ma'am Elizabeth Pangilinan, Irene Quiles, at Ma'am Gineth Encaja. So shout out po sa inyo mga kaparokya. Talagang maituturing natin na talagang nanonood po kayo ng video na ina-upload po natin araw-araw. So bali ang total na nakuha ng dalawang noontime shows para po sa It's Showtime ay 103,000 total views at sa Itbulaga naman po ay 131,000 total views. Sa Facebook Live, 1,000 views. Sa It's Showtime, 2,000 views naman po sa Itbulaga. Sa TV Network YouTube channel, 35,000. Sa GMA Network, 20,000 views naman po sa Itbulaga or sa TV5. At sa main YouTube channel, 67,000. Sa It's Showtime, 109,000 views naman po sa Itbulaga. So again mga kaparokya, 103,000 total views ang nakuha ng It's Showtime, 131,000 views naman po sa Itbulaga. So dito ay wagi
pagdating sa online viewership, ang Eat Bulaga at lamang po sila ng 28,000 views sa pananghaliang programa ng mga madlang people. So yan po ang views na nakuha ng dalawang noontime shows sa araw na ito. So hanggang dito na lang po tayo mga parokya. Magsingat po tayo palagi. Thank you and God bless.